Sa pagitan ng dilim at bukang liwayway, sa oras na ang langit ay tila pinipintahan pa lamang ng unang guhit ng liwanag, nagsisimula ang tahimik ngunit matinding pakikibaka ng isang ina. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang balat, habang ang lupa ay basa pa ng hamog ng gabi. Sa di kalayuan, maririnig ang mahihinang huni ng mga ibon, tila paalala na panibagong araw na naman ng pagsubok. Bitbit niya ang batsyang puno ng damit, mabigat, ngulit hindi kasing bigat ng responsibilidad na pasan niya sa kanyang puso. Ang kanyang mga paa, sanay na sa putik at bato, ay marahang tumatahak sa landas patungo sa lawa. Sa bawat hakbang, may pagod. Sa bawat hinga, may sakripisyo. Pagdating sa gilid ng lawa, dahan-dahan siyang luluhod. Isasawsaw ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig na tila sumisipsip ng kanyang lakas, ngunit siya rin namang nagdibigay ng pag-asa. Sa bawat kuskos ng tela, kasabay ang kanyang mga pangarap. Sa bawat patak ng tubig na tumatalsik, may kasamang tahimik na dasal. Sa baryo, kilala siya sa iba't ibang pangalan: labandera sa umaga, mananahi sa hapon, manikurista sa gabi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, siya ay iisa. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. At dito, sa payak ngunit makulay na mundong iyon, nagsisimula ang kwento ng isang babaeng hindi kailanmang piniling sumuko kahit ilang beses siyang sinubok ng tadhana. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may apoy na hindi kailanmang namamatay. Isang pangarap na tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi ito para sa sarili niya, hindi para sa kaginhawaan o luho. Ang pangarap na ito ay para sa kanyang mga anak. Sa bawat gabi na siya'y umuuwi ng pagod, habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, napapangiti siya kahit puno ng hapdi ang kanyang katawan. Sa kanyang isip, nakikita niya ang hinaharap, ang kanyang mga anak na nakasuot ng toga, nakatayo sa entablo, tinutupad ang mga pangarap na siya mismo ay hindi nagkaroon ng pagkakataong abutin. Nais niyang maranasan nila ang buhay na hindi kailangang mangamba kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. Isang buhay na may dignidad, may seguridad at may pag-asa. Para sa kanya, ang bawat sentimong kinikita ay hindi lamang pera, ito ay pundasyon ng kinabukasan. Ang bawat pagod ay isang puhunan, ang bawat sakripisyo ay isang hakbang patungo sa liwanag. At kahit minsan ay tila mapakalayo ng kanyang mga pangarap, hindi siya tumitigil. Dahil para sa isang ina, ang pangarap ng kanyang mga anak ay hindi kailanmang imposibleng abutin. Ngunit ang landas patungo sa pangarap ay hindi kailanmang naging madali. May mga araw na ang sikat ng araw ay tila masyadong matindi at ang kanyang katawan ay halos hindi na makagalaw sa sobrang pagod. May mga gabi na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sakit, ngunit kailangan pa rin niyang magpahi upang may ipambiling pagkain kinabukasan. At dumating ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang panahong kinailangan niyang piliin ang isang landas na hindi niya kailanmang inakala na tatahakin niya. Sa gitna ng matinding kahirapan, pinasok niya ang mundo ng huweteng bilang isang kubrador. Isang trabahong puno ng panganib, takot at pangamba. Sa bawat labas niya sa bahay, dala niya ang kaba. Baka mahuli, baka mapahamak, baka hindi na siya makauwi. Ngunit sa bawat hakbang niya sa delikadong mundong iyon, isang bagay lang ang nasa isip niya, ang kanyang mga anak. Hindi rin naging madali ang pagtanggap ng kanyang pamilya. May mga pagkakataong nagagalit ang kanyang mga anak, hindi nauunawaan ang kanyang mga desisyon. May mga luha, sigawan at katahimikan na mas masakit pa sa anumang salita. At sa mga sandaling iyon, mag-isa niyang dinadala ang bigat. Isang ina na patuloy na lumalaban kahit ang kalaban ay ang mundo mismo at minsan pati ang sariling konsensya. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga batang dating hindi nakakaunawa ay nagsimulang makita
Sa bawat kulubot ng kamay ng kanyang ina, nakita nila ang kwento ng sakripisyo. Sa bawat peklat, nakita nila ang mga labang hindi nila nasaksihan. Ang mga sermon na dating kinaiinisan nila, ngayon ay tumatatak bilang gabay sa kanilang buhay. Ang mga parusang minsang ikinagalit nila, ngayon ay nauunawaan bilang anyo ng pagmamahal. Unti-unti, ang kanilang puso ay napuno ng paggalang. At ang ina, kahit pagod na ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Isang lakas na nagmumula sa pagkita na ang kanyang mga anak ay nagsisimula ng mangarap at lumaban para sa kanilang sarili. At dumating ang araw na matagal niyang hinihintay. Isa-isa, ang kanyang mga anak ay tumayo sa sariling paa. Ang mga pangarap na dating tila imposible ay naging realidad. May nagtapos, may nagkaroon ng maayos na trabaho, may natutong lumaban sa buhay na may dangal. Sa isang tahimik na umaga, hindi na niya kailangang maglakad papunta sa lawa. Ang kanyang mga kamay, bagamat pagod na, ay wakas nang nagpapahinga. Habang nakaupo siya sa harap ng kanilang munting tahanan, pinigmamasdan ng kanyang mga anak, ngayon ay matatag na, may direksyon at puno ng pag-asa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti may kasamang luha. Dahil alam niyang sulit ang lahat. Ang ina na minsang lumusong sa malamig na tubig sa dilim ay naging liwanag na nagbigay liwanag sa landas ng kanyang pamilya. At sa bawat tagumpay na kanilang naaabot, sa bawat pangarap na kanilang natutupad, naroon siya. Hindi man nakikita sa entablo, ngulit nakaukit sa kanilang puso. Siya ang kanilang lakas. Siya ang kanilang inspirasyon. Siya ang kanilang tahanan. Isang dakilang ina na ang pagmamahal ay hindi kailanmang nasusukat, hindi kailanmang napapagod, at mananatiling buhay sa bawat pusong kanyang hubog.